Our scripture today is found in Habakkuk chapter 1 verses 1 to 4 and chapter 2 verses 1 to 3. The title of our message is The Vision Awaits Its Appointed Time. Sabi mo nga, appointed time. Appointed time. Amen. Hallelujah. Alright? So basa natin yung ating text mga kapatid na lumagpas ng konti. Balik. Ayan. Alright. Sabay-sabay tayo. The oracle that Habakkuk the prophet saw. O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear? Or cry to you violence, and you will not save? Next. Why do you make me see iniquity? And why do you idly look at wrong? Destruction and violence are before me. Strife and contention arise. So the law is paralyzed, and justice never goes forth. For the wicked surround the righteous, so justice goes forth perverted. Okay, chapter 2, verses 1 to 3. I will take my stand at my watch post, and station myself on the tower, and look out to see what he will say to me, and what I will answer concerning my complaint. And the Lord answered. Sabihin mo sa katabi mo, and the Lord And the answered. Lord answered. Mga kapatid ko, kung may mga tanong kayo, ang Diyos sumasagot. Amen. Kaya lang, umanda kayo sa sagot. And you say amen. Amen. Alright. And the Lord answered, write the vision, make it plain on tablets, so he may run who reads it. For still the vision awaits its appointed time. It hastens to the end. It will not lie. If it seems slow, wait for it. It will surely come. It will not delay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, we bless you, we magnify you. We thank you so much for the privilege of coming together to worship you. You are the center of everything we are doing today. Hallelujah. And as we dwell on the word, O Lord God, help us, Lord, to be established on a strong foundation, to trust you with the vision that has been given to us, O Lord God. Hallelujah. And help us, Lord, to trust in the times of waiting. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, bless us, Lord, because delay is not denial. Praise God. Bless us, Lord, today. In Jesus' name we pray. Amen. And amen and amen. Come on, let's praise the Lord. Hallelujah. Delay is not denial. Delay is not denial. And you may be seated. Hallelujah. Alam niyo, sa lahat ng pinakamahirap gawin, maghintay. That's right. Hello. Sino rito mahilig magpahintay? Ha? Sana all. Ano? Diba? Oo, lalo na tayo mga Pilipino. Filipino time. Pag dumating, kaya paalaala sa anniversary, mga kapatid. Ang simula natin ay alas 10 in punto. Kasi, 10 Di kasi sila nag-ano ng 30 minutes, mga ganun, hindi. Kaya dapat 10, nandun na tayo. Sabi mo, sabi mo, 10. Sabi mo, hindi 11. Ang dahilan po, mga kapatid, 3 hours lang tayo roon. Hindi tayo pwedeng sumobra. Pag sumobra tayo, magbabayad na naman tayo, mga kapatid. Nagtaas na sila, kaya mahirap. 4 hours sana kukunin ko. Na-shock ako. Dahil tumaas na yung presyo, mga kapatid. So bagay, lahat naman tumataas. Diba? Na-shock ka pa. Kahit nga sa mo, napansin nyo yung mga bilihin, medyo tumaas na, di ba? Oh. Pero at least dito, hindi mo pera yung di ba? Yung may mga amo, at least hindi mo pera yung pinabibili mo. So tumaas o hindi ka affected. Maliban lang yung mga pa-door to door mo. Medyo affected ka. Alright. Praise God. Hallelujah. Sino ito nakaranas na maghintay? Amen. At hindi sumipot yung hinihintay. Di ba? Saklap, no? Saklap. Praise God. Hallelujah. Sister Nicole,
Pupuntahan sana kita nung time niya, kaya lang Sabado at Linggo. Natapat na, no? At gusto sana kitang dalawin doon. Dadala ako ng lechon manok. Alam niyo ba masarap dumalaw pag may sakit? Oh, dali mo yung hindi niya pwedeng kainin. Para ikaw, habang nag-usik, kain ka ng kain. Diba? Siya naman, takam na takam. Praise the Lord. Kaya lang, alam niyo mga kapatid, nung ako'y na-hospital, walang pwedeng dumalaw eh. Time na yun. Kaya masama loob ko, walang nagdala kahit na. Sister G nga, one time lang nakapunta doon sa hospital. Hindi pa kami nagkita kasi dinala lang ng nurse na kapatid. Praise God. Alright, so punta na tayo sa Word of God. Or praise the Lord. Okay, next slide tayo. Hallelujah. Okay, questions. Sabi nyo nga questions. Sino rin sa inyo may mga tanong Amen. na hanggang ngayon walang sagot? Amen. Totoo, di ba? Amen. At minsan masaklap no, sa buhay dahil yung mga tanong natin hindi masagot-sagot. Lalo na when it comes to injustices sa buhay. Actually, that is the very basic premise of the book of Habakkuk, yung kanyang writings, mga kapatid. He was asking tough questions to God. No, sinasabi niya, Lord, bakit ganito? Bakit may injustice? Bakit walang hustisya sa buhay? Kasi nung time na to, madigyan kayo ng background para maintindihan niyo yung book of Habakkuk. Nung time na to, mga kapatid, the kingdom of Israel was divided, di ba? Nahati na ang bansang Israel. At ang bansang Israel, tinawag na Israel and Judah, or the southern and the northern kingdom. Yun ang tawag sa kanya. Pero at this time, sinabi ni Prophet Habakkuk, mga kapatid, that the Assyrians will come and take over the land of Israel. Ibig sabihin yung kabila, no, kukunin na, mga kapatid, because of their sins. Dahil sa kanilang mga kasalanan. While on the other hand, yung kingdom of Judah, tumagal siya. Bakit siya tumagal? Kasi may mga righteous kings siya. May mga hari siya, mga kapatid. Bagamat masama, mabuti. Masama, mabuti. Ganun ang nangyari sa kanya. No? Masamang hari, masama, tapos biglang mabuti. Pero dahil doon, pansinin niyo ito, mga kapatid, ha? Ang ganda ng mindset ng Panginoon natin. Bakit? Bagamat medyo marami yung masama, pero dahil sa iilan na mabuti, mga kapatid, in-extend niya. Hindi sabi niya hanggat merong righteous na mamumuno sa bansa ng Judah, i-extend ko bago dumating ang aking punishment. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hindi ba ganoon din sa buhay natin? Tanungin ko kayo, di ba? Madalas tayo nagkakamali, nagkakasala, mga kapatid. Pero binabaliwala ng Diyos yun. Dahil every time na bumabalik tayo sa Kanya, tinatanggap niya tayo, mga kapatid, ng buong puso. Oh, hallelujah, hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At nung time na to, ang hari ng Israel, during the time of Habakkuk, mga kapatid, ay si King Manasseh. But sad to say, at this time, King Manasseh was an evil king. Isa siyang masamang hari. Gaano siya kasama? Na yung templo ng Diyos na buhay, mga kapatid, pinasukan niya ng mga prostitute. Binaboy nila yung pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Kasi sa ibang mga religious belief nung time na yan, may mga temple prostitutes talaga. Ayan. Kaya yung mga tao dumadagsa. Hindi na para sambahin ng Diyos. Ha? Kung hindi para gumawa ng mga kalaswaan, mga kapatid. At hindi lang yan. Bukod doon, ino-offer nila yung kanilang sariling mga anak doon sa mga Diyos-Diyosan. Pag sinabi ko pong in-offer, hindi kagaya sa atin na pinagpipray mo. Sa kanila hindi. Papatayin yung bata para i-offer sa mga demonyo, mga kapatid. Kaya nagtatanong si Habakkuk, Panginoon, hanggang kailan? Di ba ang question nga ni Habakkuk why are you just watching idly by?
Parang sa ating panahon ngayon, di ba? May krimen nangyayari. Walang tumutulong. Anong ginagawa? Binibidyohan pa. And you say, praise the Lord. Praise the Lord. Yes, at hindi kong galit ko, nahulog yung tubig. And you say, amen. Amen. Hindi ba? Kagaya na lang ng video, mga kapatid, teenager, binubuli. Aba, yung mga kaklase, ginawa pang content. What is happening in this world? Nakaka-relate ba kayo, mga kapatid? Yes. Kailan lang, di ba? Mayroong mga teenager, may mga kabataan, mga kapatid, pinatay ni Ray. Di ba, minsan nakakapagtanong ka rin? Lord, where are you? Nasaan ka, Panginoon? Kulang na lang maging kagaya ka ni Gary B. Natutulog ba ang Diyos? Di ba? Hello? Oh, yun naman talaga ang premise nung ano na yun nung song na yun Yung mga injustices, bagamat parang mga love story ata yung ano nila to. Di ba? Pero sa mga love story nyo rin, minsan nagtatanong ko rin, why me, Lord? What have I ever done? And you say amen. Hindi ba the questions? Okay. Tingnan natin mga kapatid. Ayan ang question. Basahin natin ulit. Basahin natin. Sino rito may mga prayer Amen. na parang hanggang ngayon hindi pa rin narinig? Amen. Oh, ibig sabihin, nakaka-relate kayo kay Habakuk, mga kapatid. Huwag lang kayo mag-cook kung hindi makinig kayo doon sa question. Di ba? Ano pa ang question niya? Why do you make me see iniquity? Eto kasi yung mga tao na they're living right. They're living a righteous life. Parang kayo mga kapatid, di ba? Sinisikap mong mamuhay ng maayos, mamuhay ng tapat sa Panginoon. Pero Lord, bakit mo hinahayaan? Makita ko itong mga bagay na ito. And why do you idly look at wrong? Para bagang pinababayaan ng Diyos yung kamalian? Naisip niyo ba yun? Amen. Ako, pastor, minsan naapektuhan ako. Lalo na pagkarumal-dumal yung nangyaring krimen. Sabi ko, Lord, sana, minsan nakakapagsalita ka, sana mamatay na tong tao nito. Sino man yung gumawa nitong, ano na to? Sino nakakapagsabi minsan ng ganyan? Amen. Kaya lang, minsan ma-realize mo, Lord, patawarin mo ako. Diba? Na nawala na yung grace sa atin, mga kapatid. Naging mga ano na rin tayo. Gusto na rin natin pumatay. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Oh, nakikita ko sa mga mata nyo. Oh, yung iba nagagalit, yung iba inaantok. Sabi mo. Palapakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the Lord. Okay. Ayan, si Habakuk, mga kapatid. Nag-i-struggle siya, di ba? Sige, click lang, diretso. Ayan. Yan yung kanyang lamen. The widespread injustices and violence. Ano pa, mga kapatid? Sige, click lang, click yan. Human struggle with divine justice. Ang hirap minsan, if you're honest, no, to reconcile faith in divine justice with real world suffering. Parang minsan naiisip ng tao, naiisip natin na, Lord, you don't care. Para tayong yung mga apostol dun sa bangka. Do you not care that we perish? Panginoon, napapahamak na kami. Panginoon, mamamatay na kami. Panginoon, inaapi kami. Nasaan ka? Yun ang sigaw ng ating mga... Kaya may mga tao, mga kapatid, they have become atheist. May mga tao ayaw na nilang maniwala sa Diyos. Pagkausap ko ang atheist, yung kaagad sasabihin, kung may Diyos, bakit may mga gera? Kung may Diyos, bakit yung mga bata namamatay? Yun ang kanilang question. So si Habakuk, nag-question din, mga kapatid. May tanong din sa kanyang isipan. And the Lord answers. Sabihin nyo sa atin, no? The Lord answers. The Lord answers.
tumutugon ang Panginoon. In fact, sa Bible, mga kapatid, si Job, sa book of Job, nung nagtanong siya sa Panginoon, Lord, bakit ako nagsasuffer? Righteous naman ako.